Isang pugante ngayon ang pinaghahanap ng mga otoridad. Tumakas ito sa kanya mga escort patungo sa maximum detention cell na kanyang pagkukulungan. At ang puganting ito ay kilala sa alias na Turco. Siya ang pinaka-notorious na kriminal sa bayan ng Valencia. Patong-patong na kaso ang iniugnay sa kanya: kidnap, karnap, rape, pagnanakaw, at ang pinaka-nakakatakot ay ang pagkain ng puso ng kanyang napapatay. Halos lahat ng kaso ay nagawa na niya. Siya ang kinikilalang hari ng mga kriminal at walang kahit sino ang hindi natatakot kapag naririnig na ang pangalang Turco. Nagsimula ang kanyang pagiging kriminal noong siya ay isang simpleng magsasaka lamang. Meron siyang magandang asawa at 3 mga anak, 1 babae at 2 lalaki. Payak pero masayang pamumuhay nilang mag-anak. Nakatira sila sa gitna ng bukiran sa loob ng lupang pagmamayari ni Don Jaime Gustavo. Mabait at sadyang mapagkawang gawa si Turco. Walang kahit anong bahid ng kasamaan ang kanyang pagkatao ng mga panahong yun. Malimit siyang makikitang nagtatrabaho sa bukid, at kapag wala namang trabaho ay tinutulungan niya ang kanyang mga kaibigan at si Don Jaime na itayo ang maliit na simbahan sa kanilang lugar. Talaga namang maaasahan at napakabait na tao ni Turco. Ang kulang na lang ay ihalal siya ng taong bayan para maging pastor sa kanilang simbahan. Bagay na pinag-iisipan ni Turco. Tuwing wala namang pasok ang kanyang mga anak, ay tinuturuan niya itong magbasa at magsulat. At bago kumain, ay hindi niya nakakalimutang ipaalala sa kanyang mga anak ang pagdarasal at ang pagsasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa biyayang natatamasa nila sa araw-araw. Isang mabuting ehemplo ng ama ang tingin sa kanya ng kanyang asawa at mga anak. Kaya naman, mahal na mahal siya ng mga ito. Sa bukid, sa oras ng tanghalian, ay dinadalhan siya ng kanyang mag-iina ng pagkain at salo-salo silang kumakain sa ilalim ng puno. Simple at masayang tingnan. Isang halimbawa ng masayang pamilya ang meron si Turco. Kaya naman, tuwang-tuwa ang kanyang mga kaibigan sa tuwing magkakasama ang mag-anak. Sa gabi, bago matulog, ay kinukwentuhan niya ang kanyang mga anak tungkol sa anting-anting na taglay ng kanyang ama at kung paano ito lumaban sa mga aswang at maligno noong kapanahunan. Ibinibido niya sa mga bata na isang napakakisig na ama ang kanilang lolo at yun ang kanyang iniidolo noong siya'y musmus pang bata. Isang beses, naitanong ng kanyang anak kung nasaan ang anting-anting na yun. Pero sadyang hindi sinasagot ito ni Turco. Kaya naman, bago pa humaba ang usapan, ay giniba na niya ang kanilang pagkukwentuhan hanggang sa bigla na lang niyang uutusin ang mga bata na maglaro na lang at huwag nang makulit. Bagay na sinisigundahan at sinasang-ayunan ng asawa nito. Isang araw, ipinatawag ni Don Jaime ang lahat ng tao na kanyang nasasakupan dahil gusto niyang ipakilala sa lahat ang kanyang kaisa-isang anak na si Senyorito Alejandro Gustavo. Isinama ni Turco lang ang kanyang mag-iina sa isang engrandeng piging na ginanap mismo sa mansyon ng mga Gustavo. Nagkita-kita ang magkakaibigan sa mansyon, nagkamustahan at nagtawanan ang mga ito. Ngunit naantala ang lahat nang mag-umpisa na magsalita si Don Jaime sa gitna ng madla. Forma niyang ipinakilala sa lahat ang kanyang anak
habang bumababa ito mula sa hagdan ng kanilang mansyon. Masigabong palakpakan at hiyaw ng nagbubuning mga tao ang nangingibabaw. At muling nanahimik ang lahat nang mag-umpisa nang magtalumpati si Senyorito Alejandro. Sinabi ng tao ang kanyang plano sa asyenda. Pinagmamalaki niya sa lahat na simula ngayong araw ay siya nang mangangasiwa sa pagpapatakbo nito. At ipinangako niya na magkakaroon ng aumento ang lahat ng mga taong nagtatrabaho para sa kanila. Ipinangako niya rin na makakapag-aral ng libre ang kanilang mga anak dahil sasagutin niya ang lahat ng gasto sa eskwelahan. Maingay na palakpak na naman ang narinig at nangingibabaw. Hanggang sa nag-umpisa na ang kainan at mga patimpalak sa mansyon. Sa pag-iikot ng mag-amang Gustavo ay nakita nila si Turco at ang kanyang pamilya na masayang nagkakainan. Ipinakilala ni Don Jaime si Turco kay Alejandro. Ngunit naagaw ang kanyang atensyon nang makita niya ang magandang asawa ni Turco. Kaya naman inabot nito ang kamay ng babae at hinalikan ang likod ng palad nito. Normal lang naman kay Turco ang ganong pagkakataon. Kaya naman ang magkakilala ay agad na rin umalis ang mag-ama upang asikasuhin ang mga bisita. Sadyang hindi mawala sa isip ni Alejandro ang mukha ng asawa ni Turco. Hanggang sa pagtulog nito ay napapanaginipan pa ito ni Alejandro. Kaya naman isang umaga ay napag-isipan ni Alejandro na sumakay sa kabayo at puntahan ang tahanan ni Turco para bisitahin ang asawa nito. Makarating sa bahay ay nadatnan ni Alejandro ang asawa ni Turco na nagsasampay ng kumot sa kanilang bakuran. Lumapit ito at inimbitahang kumain sa kanilang tahanan ng asawa ni Turco. Ngunit tumanggi ito at sinabing ipagbibigay alam niya muna yun sa kanyang asawa. Ngunit hindi yun nagustuhan ni Alejandro ang pagtanggi ng babae sa kanya. Kaya naman umalis ito na may inis dahil sa pagtanggi ng babae sa kanya. Makarating ni Turco galing sa bukid kasama ang kanilang mga anak ay sinalubong siya ng kanyang asawa at isinumbong ang kakatuwang kinilos at inasal ni Alejandro. Pero sinabi lang ni Turco na baka naman may nasabi siyang hindi maganda, kaya nainis ang senyorito. Ngunit wala namang sinabi o ginagawa ang babae kundi ang tumanggi lang. Sa mansyon, habang nakaupo sa beranda at nagiinom ng alak, ay nakaisip ng hindi maganda si Alejandro. Isang plano kung paano niya maaangkin ang katawan ng asawa ni Turco. Isang plano na siya magpapabago sa pananaw ni Turco sa mundo. Umaga ng Lunes, alam ni Alejandro na yun ang araw ng pagtulong ni Turco sa pag-aayos ng simbahan. Sinamantala niya ang pagkakataong noon para maisagawa ang kanyang plano. Habang abala sa pagtulong si Turco, ay siya namang punta ni Alejandro sa kanilang bahay upang maangkin ang puri ni Mabel, ang asawa ni Turco. Pumasok ito sa bahay ni Turco nang walang anumang pasabi. Nagulat ang mga naglalarong mga bata at noon ay naglulutong si Mabel. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng senyorito sa kanilang bahay. Ngunit hindi ito sumagot at basta na lang itong itinulak sa dingding si Mabel at sinubukang halayin. Nagpamigla si Mabel, ngunit sadyang malakas ang senyorito. Sa galit ay tinulungan ng mga bata ang kanilang ina.
Ngunit wala itong nagawa hanggang sa pinagtulungang kagatin ng magkakapatid ang binti nito, pati na ang hita ni Alejandro. Bagay na ikinagalit nito. Kaya naman, tig-iisang sampal ang inabot ng mga bata. Sa lakas ng sampal ay napaupo ang mga bata at nawala ng malay. Galit na galit si Mabel, ngunit hindi niya talaga kayang makawala kay Senyorito. Kaya naman sa sobrang inis ay nakatikim ng suntok sa sikmura si Mabel, at yun ang dahilan ng pagkakahimatay nito. Hinalay ni Alejandro si Mabel ng paulit-ulit. Isang oras ang nakalipas, bumalik ang diwa ni Mabel at mga bata. Nagising si Mabel na wala siyang saplot sa katawan, at kitang-kita na mag-iina si Alejandro na may hawak na sable. Takot na takot ang mag-iina dahil sa kinikilos ng senyorito. Naglakas loob si Mabel na tanungin kung ano ang balak nitong gawin. Ngunit hindi ito sumasagot at lumapit ito sa takot na mag-iina, hanggang sa bigla na lang nitong iniubang ang kanyang sable at tumawa ng ubod ng lakas. Ang hindi alam ni Alejandro ay may nakakakita sa kanyang ginawa. Kaya naman, humangos ito ng takbo sa simbahan para sabihin kay Turco kung ano ang nangyayari sa kanyang mag-iina. Mabilis na tumakbo si Turco pa uwi ng bahay, ngunit huli na ang lahat. Pagdating niya rito, ay kitang-kita niya ang ilang mga tao ang nasa labas ng kanyang bahay, at pagpasok niya sa loob ay tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na inabot ng kanyang mag-iina. Puno ng saksak at hiwa ang katawan ng mga ito. Di malaman ni Turco ang kanyang gagawin. Gumuho ang kanyang buong mundo. Sinabi sa kanya ng saksi ang lahat ang natunghayan nito. At sinabi nito na si Alejandro Gustavo ang humalay at pumatay sa kanyang mag-iina. Abot langit ang galit ni Turco, kaya naman kinalimutan na niya ang pagiging mabait. Makalibig ng kanyang mag-iina ay sinumpa niya sa puntod ng mga ito. Nagaganti siya at bibigyan niya ng hustisya ang kanilang pagkamatay. Kaya naman pagka-uwi ni Turco, sa likod ng bahay nila siya dumiretso at hinanap nito ang puting bato na siyang palatandaan kung saan nakabaon ang anting-anting ng kanyang pumanaw na ama. Matapos magukay, ay kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at kinuha ang anting-anting. Binasa nito ang mga nakasulat sa papel at makausal nito ng orasyon ay pinakain niya ng dasal ang anting-anting. Bilang panghuling orasyon ay ibinabad niya sa sarili niya ang dugo, ang kanyang anting-anting, para muli itong mabuhay at kanyang magamit. Oras na ng paniningil, hinanap ni Turco sa buong bayan ng Valencia at hindi nga siya nabigo dahil nakita niya ang senyorito na nagtatago sa kanilang bahay pahingahan sa dulo ng bayan ng Valencia. Gabi umatake si Turco. Isa-isa niyang pinatay ang mga tauhan ni Alejandro hanggang sa siya na lamang ang natira. Walang kamalay-malay ang senyorito na siya na lamang natitirang buhay. Kaya naman, hindi na sinayang ni Turco ang pagkakataon. Pinasok niya ang kwarto nito at agad niya na sana itong papatayin. Ngunit sadyang tuso si Alejandro dahil nang sasaksakin na siya ni Turco. Habang nakaiga ay naramdaman agad niya ang mangyayari.
kaya hinugot nito ang baril sa kanyang ilalim ng unan at pinaputukan si Turco. Tumumba si Turco sa sahig, ngunit ang hindi niya alam ay sadyang mabisang taglay na anting-anting dahil hindi ito tinatabla ng bala. Makailang ulit pa niyang binaril ito hanggang sa maubos ang bala nito, ngunit nagsayang lamang siya ng bala dahil hindi ito tumatalab kay Turco. Buong puwersang sinugod ni Turco si Alejandro at binistay niya ito ng saksak pati na ng taga. Makatapos niyang patayin ang senyorito ay dinukot niya ang puso at bituka nito. Kinain niya ang mga lamang loob nito at walang tinira. Yun ang isa sa kinakailangan niyang gawin upang mapanatili ang bisa ng kanyang anting-anting. Dahil ang anting-anting na yun ay galing sa kadiliman at para manatili ang bisa nito ay kailangan niyang pakainin ng masasamang gawain at kailangan niya rin kainin ang lamang loob ng kung sino man ang mapapatay niya. Kaya naman makilala siya sa mundo ng kriminalidad. Hinahanap-hanap na ng kanyang katawan ang masasamang gawain. At hanggang sa ngayon, habang pinaghahanap siya ng batas at patuloy pa siyang malayang nakakapaglakad, ay patuloy pa rin siya magpapakasama. At ang pangalang Turco ay siya pa rin kinatatakutan at patuloy nakatatakutan ng lahat ng tao sa kanilang lugar.